Alam mo ba na ang tinatawag na tatlong pantas na lalaki ay maaaring hindi eksakto kung sino ang iyong naiisip? Sa paglipas ng mga siglo, ang kwentong ito ay hinubog ng mga tradisyon, artistikong mga simbolo at mga popular na interpretasyon na kadalasang lumalayo sa kung ano talaga ang nakasaad sa Biblia. Ang tila pamilyar ngayon ay maaaring nagtatago ng malalalim na patong ng historical, espiritual at maging pampulitikang misteryo. Ihanda ang iyong sarili na muling bisitahin ang isang salaysay na tumatawid sa mapanganib na mga disyerto, sinaunang mga imperyo at mga celestial na palatandaan na mahirap intindihin. Isang kwentong mas komplikado kaysa sa karaniwang isinisiwalat ng mga eksena ng kapanganakan. Sino ang mga mahiwagang lalaking ito na iniwan ng kanilang mga tinubuang bayan, iniwan ang ginhawa ng kanilang mga kaharian, at nagsagawa ng mahahabang paglalakbay na ginagabayan ng isang bituin na tila kakaunti lamang ang nakakapansin o nakakaintindi? Ano ang nag-udyok sa kanila nang may ganitong paniniwala na sundin ang isang tanda sa kalangitan? At higit sa lahat, ano ang tunay na kahulugan ng mga regalong inialay sa batang si Jesus? Ginto, kamanyang, at mira, mga bagay na puno ng maharlika, simbolismo ng mga seremonya, na kadalasang nababawasan sa mga simpleng kilos ng paggalang. Sa dokumentaryong ito, lalampas tayo sa popular na tradisyon at sa pamilyar na imahe ng Pasko na hinubog ng panahon. Ating susuriin ang misteryo sa likod ng mga mago. Susuriin ang iba't ibang mga hypotheses tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, kanilang kaalaman at kanilang misyon. Susuriin din natin ang kalikasan ng bituin na gumabay sa kanila. Susuriin ang mga posibilidad na astronomikal, makapropesya at supernatural. Sa paglalakbay, matutuklasan natin ang mga hindi gaanong tinatalakay na katotohanan tungkol sa Pasko sa liwanag ng mga banal na kasulatan. Maingat na paghihiwalay kung ano ang teksto ng Biblia mula sa kung ano ang binuo sa loob ng maraming siglo ng tradisyon. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang kwento na sa tingin mo ay alam mo ay maaaring lubos na naiiba sa katotohanan ng Biblia. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Mateo 2:2, isipin ang eksena. Mga lalaking mula sa malalayong lupain, mga tagapagdala ng pambihirang kaalaman at mga regalong may napakalaking halaga, tumatawid sa mga disyerto, mapanganib na ruta ng kalakalan at mga teritoryong hindi matatag. Hindi ginagabayan ng mga mapa, kundi ng isang celestial na tanda. Hinamon nila hindi lamang ang kalikasan, kundi pati na rin ang kapangyarihang pampulitika ng kanilang panahon. Nang humarap sila kay Haring Herodes, nagtanong sila ng isang tanong na kayang yanigin ang mga trono at gisingin ang paranoia. Naghahanap sila ng isang bagong silang na hari. Sa Mateo 2:1, inilalarawan sila ng Biblia bilang mga pantas na tao lamang nang hindi ibinubunyag ang kanilang mga pangalan, ang kanilang eksaktong bilang o ang kanilang mga pinagmulan. Isang katahimikan na sa sarili nito ay nagbabangon ng mahahalagang tanong. Sa kabila nito, kalaunan ay itinalaga sila ng tradisyong Kristiyano ng mga pangalang Melchor, Gaspar at Baltasar, na iniuugnay sila sa Europa, Asya at Aprika na para bang kinakatawan nila ang buong mundo na kinikilala ang Mesiyas. Ngunit hanggang saan sinusuportahan ng banal na kasulatan ang imaheng ito? At hanggang saan ito bunga ng mga siglo ng simbolismong teolohikal at konstruksyong kultural? Bakit kaya iiwan ng mga taong kinikilalang matatalino at may pinag-aralan ng lahat upang sundan ang isang bituin? Sila ba ay mga astronomo na masigasig sa mga galaw ng kalangitan? Mga astrologo na naghahanap ng mga palatandaan? Mga tagapag-alaga ng mga sinaunang propesya na ipinasa sa mga henerasyon
o isang bagay na mas komplikado pa? Maraming iskolar ang tumutukoy sa isang direktang kaugnayan sa mga sinaunang propesiya, lalo na kay Balaam. Isang bituin ang lalabas mula sa Jacob at isang setro ang lilitaw mula sa Israel. Mga bilang 24:17. Nakikita ng iba ang isang kapani-paniwalang koneksyon kay Daniel na noong panahon ng pagkabihag sa Babylonia ay may hawak na isang prominenteng posisyon sa mga pantas at kaliwang talaan na may kakayahang makaimpluwensya sa mga susunod na henerasyon. Mula sa mga pahiwatig na ito, nagsisimula nating maunawaan na maaaring alam ng mga lalaking ito kung ano talaga ang kanilang hinahanap. Ang misteryo ay lumilalim palalo kapag sinuri natin ang mga posibleng pinagmulan ng mga mahiwagang lalaking ito. Itinuturo ng ilang iskolar ang Persya kung saan pinahahalagahan ng Zoroastrianismo ang pagmamasid sa kalangitan at pagbibigay kahulugan sa mga palatandaang kosmiko na nauugnay sa banal na interbensyon sa kasaysayan. Iminumungkahi naman ng iba ang Arabia, isang rehiyon na kilala mula pa noong unang panahon para sa mga karaban ng kalakalan at bilang pinagmumulan ng ginto, kamangyan at mira. Ito mismo ang mga kaloob na nabanggit sa tala sa Biblia. Mayroon ding hipotesis ng Babylonia, isang sinaunang sentro ng kaalaman, astronomiya at propesiya, kung saan ang mga salita ng mga propetang Hudyo ay umalingaw-ngaw sa loob ng maraming siglo pagkatapos ng pagkatapon. Anuman ang kanilang pinagmulang lupain, isang bagay ang tila hindi maikakaila. Ang mga lalaking ito ay naghahanap ng isang bagay na higit pa sa pangkaraniwang kaalaman ng tao. Ang hari ng mga Hudyo ay nagpahayag sa pamamagitan ng isang senyales ng langit na kakaunti lamang ang nakakakilala. Ang bituin na kanilang sinundan, na kilala bilang bituin ng silangan, ay hindi isang simpleng liwanag na nawala sa kalangitan. Ito ay isang kababalaghan na napakapambihira kaya't napilitan nito ang mga edukado, may karanasan at makapangyarihang tao na tumawid sa mga hindi kilala at mapanganib na rehiyon. Ngunit paano nila nalaman kung saan pupunta? At marahil ay mas nakakaintriga pa, ano ang eksaktong inaasahan nilang matagpuan sa pagtatapos ng paglalakbay na ito na ginagabayan ng kalangitan? Ang paglalakbay ng mga mago ay hindi lamang isang heograpikal na pagtawid. Ito ay isang malalim na gawa ng pananampalataya at pagsunod. Wala silang detalyadong mga mapa, walang garantiya ng tagumpay ni anumang katiyakan kung paano sila tatanggapin. Gayunpaman, sila ay sumulong. Guni-gunihin ang mga taong may prestihiyosong reputasyon, maaaring mga astronomo, iskolar o mga maharlikang tagapayo na iniiwan ang ginhawa ng kanilang mga tahanan upang harapin ang mga nakapapasong disyerto, matatayog na bundok at mga hindi pamilyar na lungsod. Ano ang maaaring mag-udyok sa kanila sa ganitong pagsasakripisyo? Ang lahat ay tumutukoy sa isang hindi matitinag na paniniwala. Ginagabayan sila ng isang bagay na higit na dakila kaysa sa kanilang sarili. Ayon sa Mateo 2:2, nang sila ay dumating sa Jerusalem, nagtanong sila ng isang simple ngunit sumasabog na tanong, isa na may kakayahang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang sumamba sa kanya. Ang deklarasyong iyon ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod na pumupukaw ng kuryosidad, takot at pagkabalisa. Si Herodes, ang hari ng panahong iyon, ay labis na nabagabag. Ano ang nakita ng mga lalaking ito sa kalangitan na nag-akay sa kanila sa isang matapang na paglalakbay? Paano nila nalaman na ang bituing ito ang nagpahayag ng kapanganakan ng ipinangakong Mesyas? Sa daan, naharap sila sa matinding hangin, nagyeyelong mga kabalyero at ang patuloy na panganib ng mga tulisan na karaniwan sa mga sinaunang ruta ng kalakalan.
Gayunpaman, patuloy silang ginagabayan ng bituin na parang isang liwanag na tila may layunin at direksyon. Ang pinakanakaka-interes sa lahat ay walang ibang lumitaw upang maobserbahan ang kababalaghang iyon ng may parehong pagkaunawa. Ang bituin ba ay nakikita ng lahat? O ito ba ay isang paghahayag na ipinagkaloob lamang sa mga mago mula sa silangan? Nang marating nila ang Jerusalem, tuminding ang tensyon. Si Herodes, sa takot na mawala ang kanyang trono, ay tinawag ang mga pantas ng lihim at sinubukang kumuha ng tumpak na impormasyon mula sa kanila tungkol sa oras at lugar ng kapanganakan. Gaya ng mababasa natin sa Mateo 2:7-8, habang ang hari ay nag-iisip ng mga madilim na pakana, ang mga mago ay nanatiling nakatutok ang kanilang mga mata sa isang bagay na mas dakila, ang paghahanap at pagsamba sa tunay na Mesyas. Ang susunod na mangyayari ay magbibigay ng mas maraming liwanag sa mahiwagang bituin at sa pambihirang determinasyon ng mga lalaking ito. Sino sila para hamunin ng isang haring tulad ni Herodes? Ano ang naghihintay sa kanila habang sinusundan nila ang bituin patungong Bethlehem? Ang mga tanong na ito ay humahantong sa atin sa susunod na dakilang misteryo ng kwentong ito. Ang bituin ng silangan na kilala rin bilang bituin ng Bethlehem, isang makalangit na liwanag na bumago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Ngunit kung tutuusin, ano nga ba talaga ang bituing ito? Isang bihirang pangyayaring pang-astronomiya na naitala sa kalangitan ng sinaunang panahon o isang bagay na mas malalim, isang direktang pagpapakita ng banal na kaluwalhatian na aktibong nakikialam sa kasaysayan ng tao. Ang Mateo 2:9 ay nag-aalok ng isa sa mga pinakamapagpasyang pahiwatig para maunawaan ang hiwagang ito na sumasaklaw sa mga siglo at patuloy na humahamon sa mga iskolar, siyentipiko at mga teologo. At narito, ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nauna sa kanila hanggang sa ito ay dumating at tumigil sa ibabaw ng lugar kung saan naroon ang bata. Ang paglalarawang ito ay nagbabangon ng isang hindi maiiwasang tanong. Paano makakarating ang isang celestial body sa harap ng mga tao at mas nakakaintriga tayo sa ibabaw ng isang partikular na lokasyon? Ang mga bituin, planeta at kometa ay sumusunod sa mahigpit na mga batas pisikal, mga nahuhulaan at impersonal na mga trajectory na walang pakialam sa mga pangyayari ng tao. Gayunpaman, ang teksto ng Biblia ay nagpapakita ng isang bagay na lubos na naiiba. Isang maliwanag na palatandaan na gumagalaw, gumagabay at nagpoposisyon sa sarili nito ng may ganap na katumpakan. Mula sa puntong ito, ang salaysay ay hindi na lamang pang-astronomiya at kumukuha ng hindi mapag-aalinlangan ng supernatural na mga balangkas. Sa paglipas ng mga siglo, hindi mabilang na mga teorya ang nagtangka na ipaliwanag ang kababalaghan mula sa isang siyentipikong pananaw. Ang ilang mga iskolar ay nagmumungkahi ng isang bihirang planetary conjunction tulad ng pagkakahanay nina Jupiter at Saturn na maaaring nagdulot ng hindi pangkaraniwan at simbolikong makabuluhang liwanag sa sinaunang kalangitan. Ang iba naman ay ipinagtatanggol ang teorya ng isang kometa, isang supernova o ilang pambihirang pangyayaring pang-astronomiya na patulang naitala ng ebanghelista. Gayunpaman, wala sa mga paliwanag na ito ang ganap na nagpapaliwanag sa pangunahing detalye ng salaysay. Ang mga bituin ay tila kumikilos ng may intensyon, layunin at direksyon. Mga katangiang hindi nabibilang sa mga ordinaryong bagay sa kalangitan. Ang intensyonal na wikang ito ay agad na nagpapaalala sa iba pang kapansin-pansing mga pangyayari sa banal na kasulatan. Tulad ng haligi ng apoy na gumabay sa mga Israelita sa ilang, ayon sa Exodo 13:21-22, ang bituin ng mga mago ay hindi lamang nagliwanag sa landas. Ito ang nagdirekta sa kanilang mga hakbang.
Hindi lamang ito liwanag sa kalangitan, ito ay gabay, pamumuno at pagpapatunay. Ipinahihiwatig nito na ang kababalaghan ay maaaring isang nakikitang manifestasyon ng banal na presensya, isang supernatural na gawa ng Diyos na gumagabay sa mga hentil sa pagsilang ng ipinangakong Mesyas. Ang isa pang lubhang nakakaintrigang aspeto ay ang katotohanan na tanging mga mago lamang ang tila nakaunawa sa kahulugan ng tandang iyon. Hindi sila mga Hudyo, kundi mga pantas mula sa silangan, pamilyar sa mga sinaunang sulatin, propesiya at simbolikong pagbasa ng kalangitan. Ang propesiya ni Balaam na nakatala sa mga bilang 24, 17 na nagpapahayag ng isang bituin na manggagaling kay Jacob, kasama ang mga turong na ingatan mula pa noong mga araw ni Daniel noong pagkatapon sa Babylonia, gaya ng makikita sa Daniel 9:25, ay maaaring naghanda sa mga lalaking ito upang makilala ang eksaktong sandali ng katuparan ng pangako. Hindi lamang nila sinusundan ang isang bituin, kundi ang kumpirmasyon na ang ipinangakong hari ay dumating na. Ang bituin ay sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na sumisira sa kadiliman ng isang mundong minarkahan ng paghihintay, takot at tahimik na pag-asa. Para sa mga mago, ang kinang na iyon sa kalangitan ay hindi lamang isang kababalaghan na dapat obserbahan, kundi isang panawagan na dapat sundin. Naunawaan nila ang tanda at tumugon ng may pananampalataya, lakas ng loob at pagsamba. Nang sa wakas ay nakarating sila sa lugar kung saan naroon si Jesus, hindi lamang nila siya pinagmasdan mula sa malayo, kundi nagpatira pa sila sa harap niya. Kinikilala ang kanyang autoridad at nag-alay ng mga kaloob na puno ng malalim na espiritual at makahulang kahulugan. Nakatala sa Mateo 2:1 na sila ay nagdala ng ginto, kamanyang at mira. Sa unang tingin, ang mga kaloob na ito ay maaaring magmukhang mga simpleng mahahalagang bagay na karaniwan sa mga engkwentro sa pagitan ng mga hari, maharlika at mga pinuno. Ngunit sa liwanag ng banal na kasulatan, ang bawat isa ay nagpapakita ng mga pambihirang katotohanan tungkol sa kung sino si Jesus at tungkol sa misyong kanyang ipinaparito upang tuparin. Ang ginto mula pa noong unang panahon ay direktang iniuugnay sa kaharian, kapangyarihan at pagkahari. Sa paghahandog nito, ipinahayag ng mga mago nang walang salita na ang batang ito ay hindi lamang isang sanggol na ipinanganak sa ilalim ng mababang kalagayan, kundi ang tunay na hari, isang pinuno na ang kaharian ay hindi malilimitahan ng mga hangganan ng tao o ng panahon. Ang handog na ito ay sumasalamin sa propesya ng Isaias 9:6, sapagkat para sa atin ay isang bata ang ipinanganak, para sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ipinahayag ng ginto na naroon ang hari ng mga hari. Ang kamanyang ginamit naman sa mga sagradong ritual ng templo, gaya ng inilarawan sa Exodo 30:34 hanggang 36. Ang tumataas na usok nito ay sumisimbolo sa mga panalangin na umaakyat sa Diyos at may malapit na konektado sa pagsamba at sa banal na presensya. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kamanyang, kinilala ng mga mago ang isang bagay na mas malalim pa. Ang batang ito ay higit pa sa isang haring tao. Siya ay banal. Sa paggawa nito, itinuro nila ang papel ni Jesus bilang mataas na saserdote, ang perpektong tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, ang siyang magkakasundo sa langit at lupa. Gayunpaman, ang mira ay marahil ang pinakamahiwaga at nakababahalang mga kaloob, ginagamit bilang pabango, ngunit gayon din sa pag-eembalsamo ng mga katawan. Dala nito ang bigat ng pagdurusa at kamatayan, ang landas ng sakit na naghihintay sa Mesyas. Inihayag na ng Isaias 53:5 na siya ay tutusukin dahil sa ating mga pagsalangsang
at dudurugin dahil sa ating mga kasamaan. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng mira, inaasahan ng mga mago, bagamat simboliko, ang pagsasakripisyo ni Jesus sa krus, ang halaga ng pagtubos. Ang bawat kaloob ay may malalim na espiritual na kahulugan. Kahit na hindi lubos na naunawaan ng mga mago ang buong propetikong saklaw ng kanilang mga handog, ang kanilang mga kilos ay makapangyarihang nagpahayag ng ganap na pagkakakilanlan ni Jesus, Hari at Manunubos. Ipinahayag ng ginto ang kanyang pagkahari. Itinuro ng mira ang kanyang misyon ng pagtubos. Ang simple, halos tahimik na tagpong iyon ay naging isang makapangyarihang teolohikal na deklarasyon na hindi nakasulat sa mga salita, kundi tinatakan sa mga gawa ng pagsamba. Isang hindi maiiwasang tanong ang lumilitaw. Ano ang kahulugan ng mga kaloob na ito sa mga mago mismo? Lubos ba nilang naunawaan ang lalim ng kanilang ipinapahayag sa pamamagitan ng mga kilos na iyon? O sila ba ay ginagabayan ng isang banal na karunungan na lumampas sa mga limitasyon ng pag-unawa ng tao? Hindi direktang sinasagot ng kasulatan ang mga tanong na ito, ngunit ang konteksto ay tumuturo sa isang bagay na mahalaga. Ang mga lalaking iyon ay hindi lamang kumikilos batay sa kaalamang intelektual o relihiyosong tradisyon. Naglalakad sila sa ilalim ng progresibong paghahayag kung saan ang pagsunod ay nauuna bago ang ganap na pag-unawa. Tumugon sila sa panawagan ng hindi hinihingi ang lahat ng kasagutan. Samantala, patuloy na nabubuksan ang kwento sa likod ng mga eksena at ang tensyon ay tahimik na lumago. Malayo sa pinangyarihan ng pagsamba, isa pang figura ang nagmasid sa lahat ng may pagkabalisa. Ang pagkakaiba ay hindi na maaaring maging mas matalas pa. Sa isang banda, ang mga dayuhang pantas ay yumuyuko sa harap ng tunay na hari. Sa kabilang banda, isang pinuno sa lupa na nababalot ng takot na mawalan ng kapangyarihan. Ang banta ay nagiging palala ng totoo. Si Herodes, isang haring ipinataw ng Roma, ay hindi kilala sa kabanalan kundi sa paranoia, ambisyon at matinding kalupitan. Ang kanyang paghahari ay minarkahan ng mga pagpatay, kabilang ang mga miyembro ng kanyang sariling pamilya tuwing pinaghihinalaan niya ang pagtataksil. Nang dumating ang mga mago sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Gaya ng nakatala sa Mateo 2, ang buong lungsod ay nabagabag at lalo na si Herodes. Ang simpleng tanong na iyon ang tumama sa puso ng kanyang pinakamalaking takot, ang pagkawala ng kanyang trono. Sa lihim, tinawag ni Herodes ang mga mago at maingat na tinanong sila tungkol sa bituin at sa eksaktong oras ng paglitaw nito. Gamit ang mga kalkuladong salita at huwad na debosyon, ipinahayag niya na nais din niyang pumunta at sumamba sa bata. Ngunit sa likod ng relihiyosong wika ay mayroong isang nakamamatay na plano. Hindi naghahanap si Herodes ng pagsamba kundi lokasyon. Nais niyang alisin ang anumang posibilidad ng tunggalian. Nang mapagtanto niyang napigilan siya dahil ang mga mago na nagbabala sa isang panaginip ay hindi bumalik. Nahulog ang kanyang maskara. Dahil sa galit at kawalan ng pag-asa, ibinunyag ni Herodes ang kanyang tunay na mukha. Pagkatapos ay iniutos niya ang isa sa mga pinakamalupit na gawain sa kanyang paghahari, ang pagpatay sa mga inosente. Ang lahat ng mga batang lalaki na 2 taong gulang pababa sa Bethlehem at mga nakapalibot na rehiyon nito ay hinatulan ng kamatayan. Ayon sa Mateo 21, 16 hanggang 18, isang utos ng dugo na umalingaw-ngaw sa isang sinaunang propesiya mula sa Jeremias 31:15. Isang tinig ang narinig sa Rama, panaghoy at mapait na pagtangis. Si Rachel ay umiiyak para sa kanyang mga anak at tumatangging maaliw dahil wala na sila.
Ang figura ni Herodes ay sumisimbolo sa isang bagay na mas dakila kaysa sa isang malupit na hari. Siya ay kumakatawan sa walang hanggang tunggalian sa pagitan ng mga kaharian ng mundong ito at ng kaharian ng Diyos. Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang humamon sa isang trono sa lupa. Direktang hinarap nito ang mga puwersa ng kadiliman na nagpapakita na ang liwanag ay dumating na at walang makakapigil dito. Gayunpaman, kahit sa gitna ng mga sabwatan, karahasan at pagdurusa, ang soberanong kamay ng Diyos ay patuloy na gumagabay sa bawat detalye ng kasaysayan tungo sa katuparan ng kanyang mga pangako. Walang bagay na wala sa kanyang kontrol. Ang banal na proteksyon ay malinaw at direktang naipakita. Nakialam ang Diyos upang pangalagaan ang buhay ng tagapagligtas. Ang mga pantas ay binalaan sa isang panaginip na huwag bumalik kay Herodes at ang pagsunod sa paghahayag ay bumalik sa ibang landas gaya ng nakatala sa Mateo 2:12. Kasabay nito, dumating kay Jose ang makalangit na interbensyon. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip na may agarang babala. Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, tumakas ka patungong Ehipto at manatili ka ron hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya. Mateo 21:13. Walang pag-aalinlangan, ipinakita ni Jose ang pananampalataya at kahandaan. Sa ilalim ng takip ng gabi, umalis siya kasama si Maria at ang batang si Jesus. Hindi nagtitiwala sa mga kanais-nais na pangyayari, kundi sa pamamahala ng Diyos. Mayroong malalim na kabalintunaan at kagandahan sa detalyeng ito. Ang Ehipto, isang lupang makasaysayang nauugnay sa pagkaalipin at pang-aapi sa mga tao ng Israel, ay naging isang kanlungan para sa hari ng mga Hudyo. Ang pagtakas na ito ay hindi isang aksidente, kundi ang tiyak na katuparan ng isa pang mesyanikong propesiya na nakasulat sa Oseas 11:1. Mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. Maging ang mga landas ng pagkatapon ay nasa loob ng plano ng pagtubos ng Diyos. Sa harap ng kalupitan ni Herodes, ang Diyos ay palaging isang hakbang nauuna. Ang mga panaginip, ang pagtakas patungong Ehipto at ang pangangalaga sa buhay ni Jesus ay nagpapakita ng isang banal na probidensya na kumikilos ng ganap na pagkakasundo. Kahit na ang lahat ay tila magulo, ang salaysay na ito ay nagpapaalala sa atin na sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan ng tao, hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga sarili. Siya ang gumagabay, nagpoprotekta at tumutupad sa kanyang salita. Ang paglalakbay ng mga mago ay nagtatampok din ng isa pang makapangyarihang katotohanan. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga hindi inaasahang paraan kahit na sa mga hindi kabilang sa bayan ng Israel. Ang pagsunod at katapangan ng mga lalaking ito ay humahamon sa atin na pagnilayan kung paano tayo tumutugon sa tawag ng Diyos sa ating sariling buhay. At ikaw, ano ang gagawin mo kung tinawag ka ng Diyos sa isang bagay na kasing dakilang tulad ng pagsunod sa isang bituin? Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na iwanan ang lahat para sa paghahanap ng katotohanan? Pagnilayan kung paano maaaring ginagabayan ng Diyos ang iyong buhay ngayon. Kung ang video na ito ay may bagong hatid sa iyo, ibahagi sa mga komento kung ano ang higit na nakaapekto sa iyo, ang kahulugan ng mga kaloob, ang papel ng bituin. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. I-activate ang notification bell, ibahagi, at manatili sa amin habang patuloy naming sinasaliksik ang mga kwento sa Biblia at ang kanilang malalalim na kahulugan. Sana ay magkikita tayo muli.